Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan na topic, no? So, unahin ko isingit ko lang ito, 'tong isa, yung pinasa sa akin na video ni Gabriel Go. Ano na naman ito? Go. Go, go, go. Daming intersection. Kagaling. Tak! Ganda ng loob! Ano ba ang mga naiisip nilang kagaguhan na ganyan? Sabi ganun ni Gabriel Go, I was interviewed a while ago by ABS-CBN regarding this night skating in Timog. Act done by a content creator. My sentiments very unsafe. Not only disregard for the safety and of other road users, pati na rin sa mga gumagawa ng stunt na ito. Roller skating should be done in a controlled environment. Oo. Kasi dapat may mga skating rink yan eh, di ba? Oo, yes, sinabi niya nga. Tulad ng roller rinks, dedicated courts, parks, or other places as long as hindi public roads. Madagdagan ko na dapat may proper gears pa yan tulad ng elbow pads, knee pads, and even a nutshell helmet para sa mga indoor rinks. Pero ang tanong, hindi naman motor ang dala niya eh. May pakialam kaya ang MMDA dyan? Ano kaya ang pwedeng ikaso sa kanya or ano? Kasi nakita naman natin, skating lang yung... Dapat kahit pa paano makaltokan to eh. Kasi sa totoo lang, pag ito kasi ang problema, sasabihin, hindi, ba't nyo aanuhin? Wala naman siyang naabala eh. Oo, totoo naman sa video, wala naman siyang nasalpok, wala naman siyang na ano. Pero yung ginawa niya kasi yan, mag-o-open ng floodgates yan para sa mga ibang content creator na gawin uli yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Parang ang mangyayari kung hindi mo sinita yan, kung hindi sinita ng authority yan, parang ay okay pala yan, ako din next time gagawin ko yan. 'Di ba? Para sa content. 'Di ba? Tandaan nyo, lason ang social media ngayon. Lahat na lang ng pwedeng i-content gagawin ng mga tao. Kaya dapat sa umpisa pa lang maging malinaw na tayo regarding sa mga ganitong bagay. Kung may ordinansa siya nilabag or kahit mismong sa traffic, no, kahit na hindi motorized vehicle yung dala niya, kailangan masampulan. 'Di ba? Kahit sa mga ganyang bagay lang ay merong nagtino. Kasi hindi biro 'yan, men eh. Mga katwiran nung iba diyan, no, nakikita ko na. Hindi naman siya nakabangga, bakit niyo aanuhin? Hindi naman siya nakaano. Oo nga, paano yung susunod sa kanya? Paano yung gagaya sa kanya? 'Di ba? Mami-make sure niyo ba lahat ng gagaya sa kanya ah magiging okay, 'di ba? So, paki-comment sa baba kung ano yung masasabi niyo. So, proceed tayo dun sa main topic natin. Ito, nakita ko tong post eh. Excuse me. Katinalalamunan ko. So, ito yung post. Sabi nga ng Barangay Chismis daw, di ko kinaya, yung pinatira mo dahil wala daw matulugan, tapos biglang nawala tangay ang bag. Ang katwiran, nadala lang daw. Pero may transaction sa McDo. Tingnan natin. So ito yung post, no? Theft warning daw. Last Sunday evening, a person named Lexi, no, asked if she could stay at our place due to some difficulties. Out of kindness and trust, dahil sa pagtitiwala, no, Nunoy and I open our home to her. So pinatira nila. We met her, isang buwan lang nila na meet. We met her months ago at an event and she told us that
for once in her life, she felt like she had a family. Binola pa, ano? Feeling ko may pamilya na ako. So, we wanted to help. Diba? She was supposed to stay for one night. Diba? Makikitira lang daw ng isang gabi. Pero, na-extend ng 2 gabi pa. Pumayag kami na mag-stay ng isang ano lang, ng isang gabi lang. Tinatagalog ko na lang kasi English eh. Pero, kaninang umaga, 'di ba, earlier today, tama ba yung translation ko? Umalis daw ng walang pasabi. Tapos nag-send ng message through Instagram na kailangan niyang umalis dahil daw sa emergency. Bigla nagpaalam. Nung chinek nila, yung bag niya daw nawawala. 'Di ba? May mga important doon, yung katulad ng gamot niya daw, no, yung life-saving medicine niya nandoon. Yung card niya sa BPI. Tapos yung 2,000 pesos na cash. Tapos upon checking daw, yung bank card niya ay ginamit used for 3 McDonald's transaction. Paano nala wait lang, anong bank card ba 'yon? Credit card ba 'yon? Or credit card ba yon or cash card or ATM? Kasi kung ATM yun, may pin pa yun, di ba? Pero yung credit card pwede magamit. Kasi sometimes, no, sa pinagtatrabahuhan ko, may rule na kailangan manghingi ng ID eh. Dapat nga 2 pa eh. Eh, sometimes, sa sobrang haba ng pila, tsaka sa tamad ng, ng cashier, hindi na tinitingnan yung ID. Dinidiretso swipe na agad. Na pag nag-approve, papapirmahan. Hindi mo naman mako-cross-check kung tama yung pirma nung Pagka iba yung nakapirma doon, yun eh, liable doon yung cashier. Kasi naranasan namin yan eh. May stolen credit card na ginamit sa amin before. Kawawa yung yung cashier namin. Ang tinransact 12,000 do sa credit card. Kasi kapag halimbawa iba yung pirma nung, 'di ba may slip 'yon, pag gumamit ka ng credit card, pipirmahan yun nung pipirmahan siya nung nasa slip. Ay nung may-ari dapat supposed to be nung credit card. Pag pinirmahan yon, tapos do sa bank records hindi nag-match, liable yung yung kami, yung actually cashier lang. 'Di ba? So yun, iyak siya. 'Di ba? Kaya dapat talaga chine-check yung ID niyan eh. Well, yun yung nangyari sa amin. Hindi ko alam kung nagbago na yung ngayon, yung rule ngayon. Kasi yun ang proof eh, yung signature ng customer eh. Na siya talaga yung nag-purchase nun eh. 'Di ba? Kaya dapat wag tatama rin humingi ng ID. Pero dito, kung bank card yun, paano nangyari na tumatanggap ba ng debit sa McDonald's? Baka credit card lang, no? Kaya lang, ba't hindi naman tiningnan nung Tapos, she later daw, admitted, inamin niya na kinuha daw yung bag. Diba? This is robbery and theft. We help out of kindness. And in return, our trust was taken advantage of. What hurts the most is that the stolen bag contained medicine vital for my treatment. Please be careful who you trust, kung sino doon pagkakatiwalaan mo and allow into your home. Kindness should never be repaid with betrayal. I think basic na ito, no? Basic na ito. Kasi yung nangyari sa inyong common, yan eh, common traits ng isang budol yan eh. Parang same lang sila eh. Bagamat robbery yung sa inyo, no? Ang style naman ng budol naman, papapaniwalain ka sa isang bagay na hindi totoo. Kaya ka maluloko. Ikaw mismo yung magbibigay ng pera. Pero same sila ng attitude nung nung perpetrator eh. 'Di ba? 'Di ba may mga nagsasabi na na
Ako hindi ako mabubudol, no. Mga matatalino ang budolero ngayon. Nag-a-up din ng game yan. Hindi, yung style nila dati, hindi katulad ng style mo. Kasi ang titirahin sa'yo ng budol, yung puso mo. Kukunin talaga yung tiwala. At kadalasan dyan na natitira ng budol, mga matatanda eh. Yung mga, talaga, mga senior citizen. Kasi yung mga senior citizen, some of them kasi, lalo na yung mga nanay-nanay, pure ang heart minsan ng mga nanay eh. 'Di ba? May mga nanay na madudahin, pero pag halimbawa ko ikaw ay nagugutom, ikaw ay mababait talaga ang mga lola eh. Ang masama nun, sila naman yung madalas maloko. Meron nga yung love scam din eh. Yung naawa ako, segue tayo ng konti yung na-content ko na ito before eh. Yung lola na love scam, awang-awa ako dun eh. Yung pinaniwala siya, papadalhan niya ng pera yung foreigner para makalabas. Nasa airport na daw kasi yung foreigner, yung AFAM. Tapos, ang sabi, magpadala daw ng pera para makalabas daw siya ng immigration. Something like that. Eh si Lola, nagbayad doon hanggang sa ando si Lola, naghihintay sa airport na wala namang lalabas. Tama ha, hanapin nga natin na na love scam yung sa airport. Matagal na itong balita eh. Kasi kadalasan mga lola talaga ang nabibiktima ng mga yan. Ito yun kakaawa to eh. Isang linggo nang naghihintay sa airport ang isang 67 taong gulang na babae para sa kanyang nobyong nakilala po sa Facebook. Pero sabi ng airport police, biktima ng love scam ang babae. Hindi, yan eh, mahirap tanggapin yan eh. Di ba kasi nag-invest ka ng tiwala eh. Gusto mo kasing maging totoo yung nangyari. Yung nangyayari, gusto mo maging totoo yun. Ang modus tinutukan ni Emil Sumangit. Naniniwala ko ako nandito dyan. Naluha na lang ang 67 anyos na itago natin sa pangalang Aling Remy mula Binalonan, Pangasinan sa From kakikintay Pangasinan sa pa. Terminal 1. Hindi na raw kasi dumating ang kanya sana raw mapapangasawang si Alex Chandler. 66 anyos na umunay retiradong US Army. Kwento niya, nakilala niya ang dayuhang nobyo sa Facebook. Marami akong kachat, marami akong ginusto ko siya kasi mabait siya sa pagtitig niya. Hindi siya bastos. Nito raw nakarang linggo, humingi raw ng $500 o mahigit 24,000 pesos si Chandler para umano makalabas sa kampo sa Afghanistan at makuha ang pensyon nitong $300,000 o mahigit 14 million pesos. Umutang daw si Aling Remy ng 35,000 pesos para maipadala kay Chandler. Pagdating daw sa airport dito sa Pilipinas, naharang umano ang nobyo niya at pinagbabayad ng 70,000 pesos sa immigration. Nandito siya, hawak siya. Ayaw nila ibigay yung bagahe niya kasi sabi niya gusto nila daw buksan yung bagahe niya. Sabi ko naman, no way. Kinukuhaan ako ng mga tatlong babae ng 30,000. Sana ako higilap ng pera dito. 30,000. Tatlo umanong babae ang kumokontak sa kanya. Isang Mary Grace, Joanna at Angela de la Cruz na tumanggap daw ng 20,000 pesos Grabe, no? ng matanda. Mahigit isang linggo nang nasa airport si Aling Remy at naniniwalang hindi raw siya na-scam. Hindi, nandito siya. Hindi siya nanluloko ito. Yung tatlong babae may scammer. Ang mga babae gusto daw nila. Ito sir, sabi niya, I am a problem here. Sabi niya, I don't know where I am. Ngayon, hindi na raw makontak ang mga babae at wala na sa Facebook ang kanyang nobyong si Chandler. Diba? Yan ang pinaka demonyong gawain talaga eh. Yang mang-scam na yan. Mambudol. Yan ang pinaka demonyong gawain talaga. Mas kapatawad-patawad pa yung nagnakaw. Ito yung case na pinag-uusapan natin.
mas ano pa to eh, mas kapatawad-patawad ito eh, dahil in an instant ito nagising ka eh, na pinagnakawan ka eh. Alam mo na yung totoo eh. Eh yung scam na yun, pinaniwala ka sa isang bagay na hindi mo totoo, na gusto mong maging totoo. 'Di ba? Pero same sila ng attitude ng mga ganito. Feeling ko gawain na ito yung makipagkaibigan tapos makikitira. Kaya talaga sa sa panahon ngayon, hindi mo na talaga, sometimes nga kahit kamag-anak mo, matagal mo nang kakilala, gagawin sa'yo yan eh. 'Di ba? Kaya sa panahon ngayon, tutulong ka sa abot na makakaya mo lang. Yung makikitira na yun, never. Case to case basis kung yan siguro ay best friend mo yan, bata pa lang kayo, magkakilala na kayo. 'Di ba? Yung talagang best friend mo, na nagkaroon ng problema, na pwede ba makitulog sa inyo, yun pwede. Pero kung yan ay nakilala mo lang nung 1 linggo, kahit nga nung 1 taon eh, 'di ba? Kahit nga sometimes nakikilala mo na kaibigan mo, tapos biglang tatraidorin ka eh. 'Di ba? Dahil may lihim na inggit pala sa'yo, or may lihim na gustong gawin sa'yo. Habang ikaw naman, tapat kang makipagkaibigan. 'Di ba? May mga tao talagang ganyan, men. Huwag nating iasa lagi sa karma. 'Di ba? Sasabihin mo, makakarma din yan. Hindi eh. Ang karma sometimes matagal yan eh. Kaya talaga, maging alerto tayo sa mga bagay na ganito. Hindi ko sinasabi na sa akin, hindi lulusot to. Pwedeng makalusot din sa akin to. 'Di ba? Lahat tayo, prone tayo sa panloloko lahat. Yan ang reality. 'Di ba? Kaya, hindi ko naman sinasabi huwag kang tumulong. Kaya kung tutulong, may limit lang. Gusto mo siyang, gusto mo siyang tulungan, bigyan mo na siya ng pangkain. Hindi pwede kasi sa bahay eh. 'Di ba? Ngayon, kung magagalit siya, despite na inopera mo na ng tulong, binigyan mo ng, let's say, 300 pesos na pangkain, tapos masama pa ang loob niya, putang ina mo, yan lang kaya ko ibigay eh. 'Di ba? Buti nga, binigyan pa kita ng pantulong eh. 'Di ba? Kaysa ganyan, Ano ba itsura nung ito? Mukhang parang gawain niya na to ah. 'Di ba? Kaya konting ingat sa mga ganitong bagay, lalo na sa mga budol, 'di ba? Kasi alam nyo, sometimes naisip ko, pagkabaitan naman yung ibinigay mo. Ito, once in my life, ganito ako mag-isip. Kapag kabaitan naman yung binigay mo, hindi ka naman siguro tatraidorin, bahala na ang Diyos doon. Diba? Pero hindi eh. Danas na danas ko yan eh. Kahit tinuring mo ng kapatid, tinuring mo ng kaibigan talaga, tapos yung pala may ibang motibo sa'yo. Yung pag nakikita ka pala na umaangat ka titirahin ka. 'Di ba? Kasi sometimes ganito may tayong mga, let's say magkaibigan tayo. Sa gusto mo, magiging bias tayo sa isa't isa. Tama? Magiging bias tayo sa isa't isa. For example, ikaw, best friend ko, may ginawa kang katarantaduhan. Kahit sometimes na hubad na sa katotohanan na may ginawa kang katarantaduhan, part of me, dahil kaibigan kita, bias ako sa'yo. Gagawan ko pa rin ng paraan na maipagtanggol ka kahit papaano. Totoo yan, wag tayong plastic. Nasa atin na yung traits na yan. Ano pa tayo?
tayo ay siguro mga nasa grade school pa lang, nasa elementary pa lang tayo. Pagkaibigan natin, 'di ba? Lahat ng palusot. Sometimes nga halimbawa, yung kaibigan mo ng bababae kahit alam mong may asawa, 'di ba? Mambababae. Tapos pag ikaw ay natanong ng parang yun nangyari sa last sa trabaho ko, no. Ako yung tinatawagan ng asawa, 'di ba? Kahit alam ko hubad na sa katotohanan na alam ko may chicks itong katrabaho ko. Siyempre, alam mo yun, dahil kaibigan ko, ay hindi mabait yun si wala naman ako nakikitang Yun ang that's how friendship works eh. 'Di ba? Or halimbawa sa school, alam mong bawal na nangungopya, 'di ba, sa loob ng school, dahil kaibigan mo, pakukopyahin mo. 'Di ba? Kasi yung mga maliliit na kalokohan na yun doon nabibuild yung friendship natin eh. Siyempre, may mga bagay naman na halimbawa nakapatay yung kaibigan mo. May ibang degree naman na yun. O halimbawa, nang estafa siya ng isang katutak na OFW, ibang na yun, ibang usapan na yun. Pero yung mga bagay na, yung mga personal things, di ba? Magkasangga kayo kahit saan eh. Kahit anumang kalokohan, yung katulad ng pangungopya, hindi mo alam. Sagot. Hanggat wala pa si ma'am. Di ba? Pero alam natin, bawal na bawal yung mangopya. Pag hindi nakagawa, pag ako naman na hindi nakagawa ng assignment, ganun nagwo-work ang pagkakaibigan. O halimbawa, hindi payagan yung kabarkada mo ng nanay niya na may nagumala. Kakasabwatin ka ngayon. Hindi gagawa po kami ng project, 'di ba? Ganun ang pagkakaibigan eh. Yung hindi kayo maglalaglagan, 'di ba? Pero sometimes naranasan ko 'yun dahil alam mo, hindi ko alam dahil sa inggit ba or wala naman dapat kainggitan sa akin, sa totoo lang. 'Di ba? Ano bang espesyal sa akin? 'Di ba? Kagwapuhan? Wala nga akong kagwapuhan. Pera? Wala nga akong pera. 'Di ba? Pero sometimes may mga ganun palang tao na kahit pinakitaan mo na ng brotherhood, talagang tatraydurin ka talaga. May mga ganun pala talagang tao na pagka hindi ka na mabibigyan ng alam mo 'yon, ng pagtingin na ay baka maano to si ganyan, 'di ba? Mahirap na lang magsalita eh. Kaya wala talagang ibang magsasalba sa'yo. Oo, yung true friends nandiyan. Pero bigyan mo ng limit, mahirap na. Sa panahon ngayon, mahirap na. Lalo na kung hindi mo naman yung katagal kakilala. 'Di ba? Bigyan mo ng time, madidevelop 'yan eh. Ako masasabi ko, si Sir Lance naging totoong kaibigan ko talaga 'yon. Para kaming brothers noon talaga. Kahit na saglit na panahon na nakilala ko kasi pupunta ako sa bahay nila. 'Di ba? Tapos nagkikwentuhan kami doon. Yung mga problema ni Sir Lance, At susuklian ko naman, hindi namin siya abusuhin, syempre. 'Di ba? Yung pagpunta-punta namin sa bahay, kami pa magdadala ng pagkain minsan. Hindi naman yung pagpupunta kami lagi ang pakakainin, nakakahiya naman yun. 'Di ba? Kaya lang nawala na si Sir Lance, wala tayong magawa doon, 'di ba? Ganun eh. Mahirap lang talaga magtiwala. Nandiyan yan, yung totoong kaibigan nandiyan sa paligid. Pero hindi mo alam kung alin diyan yung totoo. 'Di ba? Mas maraming peke. So, yun lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ay, magandang gabi, magandang hapon pala, sorry. Oy, ingat sa bagyo ha. Bye-bye.